June 25, 1950, Korean Peninsula. Nilusob ng North Korea ang South Korea at naganap ang Korean War. Ang digmaang ito ay mabot ng 3 taon at mahigit 2 milyong katao ang nasawi dahil dito. Bago pa man nahati ang Korean Peninsula sa dalawang bansa ay magkaisang namumuhay ang mga Koreans. Pero ngayon, itinuturing nilang kaaway ang isa't isa. Pero alam mo ba, noong naganap ang Korean War ay sinabi di umano ni General Douglas MacArthur ang mga katagang ito. Ano nga kaya ang kwento sa likod ng mga salitang ito? Ano ang mahalagang kontribusyon ng mga Pilipino sa Korean War? At bakit nga kaya nahati ang Korean Peninsula? Maraming bansa ang nahati dahil sa pagkakaiba ng paniniwala at ipinaglalaban. Kabilang rito ay ang bansang Germany, Yemen, Cyprus at Korea. Sa pagkakataong ito ay aalamin natin ang dahilan sa pagkakahati ng Korea. Ang Korean Peninsula ay matatagpuan sa East Asia. Bago pa man nahati ang Korean Peninsula, ito ay pinamumunuan ng Dynastiyang Joseon sa loob ng mahigit 5 siglo. Hanggang noong 1910 ay sakupin ito ng Japan na nagtagal ng 35 years. Natapos lamang ang kanilang pananakop nang matalo ang Japan noong 1945 sa World War II. Pero sa halip na manaig ang pagkakaisa dahil sa tagumpay ng Korea na makalaya sa mananakop, ang bansa ay nahati sa dalawa. 38 parallel line kung tawagin ang lugar na nahahati sa North Korea at South Korea. Ang hilagang bahagi ay inukupan ng Soviet Union habang ang timog ay sumailalim sa kontrol ng United States. Dahil sa namumuong Cold War sa pagitan ng US at Soviet Union, pinaigting nito ang pagkakahati ng Korea. Hanggang noong 1948 ay nagtatag ng kanya-kanyang gobyerno. Ang komunistang hilaga na tinawag na Democratic People's Republic of Korea o mas kilala sa tawag na North Korea ay pinamunuan ni Kim Jong. At si Syngman Rhee naman ang naging unang pinuno ng kapitalistang timog na kinilalang Republic of Korea o South Korea. Nanatili ang hindwaan ng dalawang nasyon hanggang sa pumutok ang Korean War. June 25, 1950, nang magtangkang sakupin ng North Korea ang South Korea dahil umano layunin nitong pag-isahin ang dalawang nasyon sa ilalim ng komunismong pamunuan. Pero sa tulong ng puwersang militar ng Amerika at United Nations ay agad na nasakluluhan ang South Korea. Pero alam nyo ba na ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa mula sa Asia na nagpahatid ng tulong sa South Korea? Sa agarang suporta ni Presidente Elpidio Quirino ay nakapagpadala tayo ng 5 batalyon sa Korean War. Maging ang anak ng presidente na si Tomas Quirino ay ipinadala sa Korea bilang miyembro ng 19 Battalion Combat Team ng Philippine Expeditionary Force to Korea o PEPTUK. Sa naganap na digmaan ay maraming matatawag na strategic attack at defense ang pinamunuan ng mga Pilipino. Una ay ang tinatawag na Battle of Hell Ere kung saan ang misyong pinamunuan ni dating Presidente Fidel V. Ramos ay naging susi para maagaw ang isang strategic position. Ayon sa pagsasalaysay ni President Ramos na naging platoon leader ng PEPTUK 20 BCT, sila ang lumusob sa kampo ng kalaban sa Hell Ere. May 1950, 4 AM nang simulan nila ang pag-akyat sa burol. Pagapang silang umusad habang maingat na sinisigurong walang landmines. Sa huli ay matagumpay nilang naagaw ang kampo sa Hell Ere at walang naging casualty sa kanilang platoon. Ang isa pang napakahalagang kontribusyon ng mga Pilipino ay naganap noong April 21 to 23, 1951 sa Battle of Yoltong. Dito sinasabing binigkas ni General Douglas MacArthur ang tanyag na linyang, "Give me 10,000 Filipino soldier and I will conquer the world." Pero totoo nga bang sinabi ito ni General MacArthur at ano kayang kabayanihan ang nagawa ng mga Pilipino na higit na nagpahanga sa general? Well, totoo naman na sinabi ito ni General MacArthur pero binigkas niya ang linyang ito sa panahon pa ng World War II.
At ito ay kanyang nasabi dahil nang maganap ang Battle of Yoltong ay nagpakita ng kakaibang tapang ang mga Pilipino. Merong 16 na bansa na nakatulong ang South Korea sa labanang ito, kabilang ang Britanya, Amerika, Turkey, Puerto Rico at Pilipinas. Ang 10th Base City ng Pilipinas na may 900 na sundalong na italaga na pumosisyon sa Emjin River. Lingid sa kanilang kaalaman, ay nagpaplano na pala itong atakehin ng North Korea sa tulong ng 40,000 sundalong Chinese. Sa gitna ng mainit na putukan at labanan ay unti-unting umatras ang ibang bansa, pero nanatiling nakipaglaban ang mga sundalong Pilipino kahit sila na lang ang natira. Maging ang mga clerk, medic, cook at driver ay tumulong na rin sa laban. At dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga umatras na bansa na makapaghanda para bumalik sa laban. At naging matagumpay na nga sila para maitulak muli ang pwersa ng kalaban. 7,420 na sundalo, 116 ang nasawi, 299 ang sugatan, at 57 naman ang missing. Yan ang naging ambag ng Pilipinas para sakluluhan ang South Korea. Nagpatuloy ang Korean War hanggang July 27, 1953 na tinapos sa pamamagitan ng Armistice Agreement na nilagdaan ng North Korea, China at United States. Ngunit hindi sumang-ayon ang South Korea sa paghahati sa Korea, kaya hindi sila lumagda sa Armistice Agreement. Matapos ang paglalagda ay pinatupad ang ceasefire at naitatag ang proseso ng paghihiwalay sa tinatawag na demilitarized zone. Pero kung tutuusin ay hindi pa rin natatapos ang labanan dahil hindi naman peace treaty ang kanilang nilagdaan. Bagamat wala ng putukan at labanan ay nanatili pa rin ang paghihiwalay at bangayan ng dalawang nasyon. Isang paghihiwalay na naging simula ng magkaibang landas na tinahak ng dalawang bansa. Ang komunistang North Korea ay may tuturing na economically underdeveloped, samantalang ang South Korea ay napatupad ang ekonomiya bilang isang demokratikong bansa. Noong 2018 ay nagharap ang mga pinuno ng dalawang bansa. Sila ay nangakong formal na tatapusin ang Korean War at magkaroon ng peace treaty o legal na kasunduan na itigil na ang bangayan at magkaroon ng kapayapaan. Ngunit ang napag-usapang peace treaty ay hindi pa rin nangyayari hanggang ngayon. At kapag walang peace treaty, technically, ang dalawang bansa ay may tuturing pa rin na magkaaway. Para sa inyong opinyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng bidyong ito. At para manatiling updated sa atin pang susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.